Amen. Kaya lang kasi hindi natin nakikita o hindi natin nararamdaman na meron pa rin kulang. Kaya binigay ko po itong mga tanong na to at ibinigay ko po itong mga sagot na to. Sabi ko nga, kung alam natin ang sagot sa plano ng Diyos at alam natin ang sagot sa kahulugan ng buhay, handa ka bang isuko ang sarili mo doon? Ng buong buo. Handa ka ba? Ang sabi nga sa Hebrews chapter 11, verses 32 to 40, ang sabi po rito, "And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in the battle and routed foreign armies. Women received back their dead, raised to life again. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging, and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawed in two. They were killed by the sword. They went about in sheepskin and goatskin, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. These were all commended for their faith, yet not of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect." Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Bababasa po natin sa verse na ito that of all the men of God in the Bible, they did not receive the promise. Hindi nila tinanggap yung promise. But yet, still, they are continuing in their journey what the Lord has prepared for them. Bakit? Nagpapatuloy pa rin sila even though hindi nila na-receive yung promise. Bakit sila nagpapatuloy? Bakit pa sila nagpapatuloy? Dahil may mga bagay silang nakita, natuklasan, nadiskubre, na higit pa sa buhay na meron sila. May mga bagay sila, natuklasan nila yung sagot doon sa tanong. Natuklasan nila. Kaya handa silang mamatay at sumunod sa plano at klase ng buhay na inihanda ng Diyos sa kanila. Dahil natuklasan nila, nalaman nila yung sagot sa plano ng Panginoon at sa kahulugan ng buhay ng tao. Ang sabi nga ni Paul in 2 Corinthians chapter 6, verses 3 to 10, "We put no stumbling block in anyone's path, so that our ministry will not be discredited. Rather, as a servants of God, we commend ourselves in every way. We commend ourselves in every way." Sabihin nyo nga po, we commend ourselves in every way. In great endurance, in troubles, hardships, and distress, in beatings, imprisonment, and riots, in hard work, sleepless nights, and hunger, in purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love, in truthful speech, and in the power of God.
with weapons of righteousness in the right hand, in the left, true glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying yet we live on, beaten yet not killed, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. Kaya niyo po bang pagdaanan itong lahat? Itong sinabi ni Paul. Kaya niyo bang pagtiisan lahat ito? Why? Bakit napagtiisan lahat ni Paul ang lahat ng ito? Bakit niya ibinigay ang kanyang sarili? He commend himself in every way. Bakit? Kasi natuklasan niya yung sagot doon sa tanong. Amen? Natuklasan niya yung sagot. Kumbaga, even though, sabi niya nga rito, as a servants of God, nakikita ng mundo na inakala ng marami that they are wasting their life. Kumbaga, as a servants of God, minsan nakikita ito ng mga tao sa mundo, they are wasting their life, amen, by following the path na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. That even to the grave of death, itong mga tunay na sumusunod sa Panginoon at nakatuklas ng kasagutan sa tanong na ito, ay handa silang mamatay. Kumbaga, bakit mo sasayangin? Nakikita ng mga tao na sinasayang nila yung buhay nila. Following that path, following that steps na inihanda ng Panginoon sa bawat isa, sa kanila. Even to the grave of death. Sabi ng Bible, sa mga tao na patuloy na, o sa mga tao na nakakita o nakatuklas ng kasagutan na ito, the word was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and holes in the ground. Hindi daw worthy ng word ang mga tao na nakatuklas ng kasagutan na yon. At ang sabi ng Hebrews chapter 11, 13 to 16, all these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw. They only saw. Nakita nila. Nakita nila. All these people, hindi nila nakuha, pero nakita nila. And welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have an opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. They are longing for a heavenly country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Sabi ng Bible, nakita daw nila. They only saw. Nakita nila and welcomed them from a distance. They are thinking for a better country. Longing for a better country, a heavenly one. Nakikita nila that this is the plan of God. A better country. A heavenly one. Amen. Nakita nila yung plano ng Diyos. Hindi dito. Amen. Therefore, God is not ashamed to be called their God. Hindi kinahiya ng Diyos sa mga taong ito. Because they welcome. Tinanggap nila
yung plano ng Panginoon unto even to the point of death. Kumbaga nakita nila at nalaman nila ang tanong, kumbaga nalaman nila ang sagot doon sa tanong. That's why, kumbaga hindi na sila naghanap. They are not searching no more. Kundi nagtiis na sila. Hinarap na nila yung plano ng Panginoon. Hindi na sila naghanap ng iba. Tinanggap na nila. Kaya naging handa sila na ibigay na maging buhay nila at masaya silang isinuko ang buhay nila doon. Amen. Kumbaga, kung alam natin talaga ang sagot sa mga tanong na ito, na kung alam nga ba talaga natin ang plano ng Diyos at kung alam nga ba talaga natin ang kahulugan ng buhay, ang tanong, why are you still searching? Bakit ka pa rin naghahanap? Searching is different from seeking. Searching is different from seeking. Magkaiba yun. Searching is to look into or over carefully or thoroughly in an effort to find or discover something. Ang ibig sabihin ng searching. Searching, ibig sabihin, hindi mo pa nakikita, kaya hinahanap mo. Amen? At nais mo siyang madiskubre, kaya mo siya hinahanap. But seeking is to attempt or desire to obtain or achieve something. Ang ibig sabihin po ng seeking, alam mo na, nakita mo na siya, but you want more. Yun ang ibig sabihin ng seeking. Hindi mo na siya hinahanap. Pag sinabing seeking, alam mo na siya, nakita mo na siya, natagpuan mo na, gusto mo lang lumalim pa. But searching, hinahanap mo pa rin kasi hindi mo pa nakita at hindi mo pa siya alam. So ang tanong, if we know the answer of this question, why are you still searching? Bakit ka pa rin naghahanap? Ang Panginoon, that's why the Lord did not use the word search in Matthew 6:33. Hindi ginamit ng Panginoong Yesus ang word na search in Matthew 6:33. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus, search first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be given to you. Hindi niya ginamit yung search. Kundi, instead, sinabi ng Panginoong Yesus, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kasi, kaya hindi niya na ginamit ang search dahil binigay niya na yung sagot. Ito na yung dapat ninyong unahin. The kingdom of God. This is the answer. Dito ninyo makikita yung plano. Dito ninyo makilalaman ang kahulugan ng buhay. Seek first the kingdom. Not search the kingdom, but seek. Ibig sabihin, nandoon sa kingdom ng Panginoon. Nandoon sa kaharian ng Panginoon ang sagot. That's why we need to put in first. Ilagay natin siya in priority. Gawin natin siyang higit sa lahat. Kumbaga, hindi itinago ng ating Diyos kung anong dapat natin kailangang unahin. Hindi itinago ng Diyos kung ano ang dapat nating alamin na magtutugon, sabi ko nga, sa mga tanong na patuloy na hinahanapan natin ng kasagutan. All the answer is in the kingdom. Lahat ng sagot
nasa karya ng Diyos. Kundi ipinaalam ng Diyos sa atin, kung ano ang dapat nating unahin. Ngunit ang nais lang ng Diyos ay isik. Isik pa natin. Isik. Sabi nyo nga po, seek. Kumbaga, isik pa natin ito. Alamin pa natin ng higit. Unahin pa natin ng higit. At i-pursue pa natin ito ng higit. I-priority natin ng higit. Dahil ito magbibigay sa atin ng pagkakaintindi sa anumang bagay na iniisip natin na kulang. The kingdom of God. That's why Jesus says, mula pa sa bibig ng ating Panginoong Yesus, si Jesus mismo nagsabi, from our Master and Lord, seek first, ito unahin ninyo. Hindi niya na tinago. Hindi niya na tayo pinaligoy-ligoy pa. Kasi gusto ng Panginoong Yesus na tayo mismo makita natin ang sagot. Ayaw tayong mahirapan ng Panginoon. Upang mas maintindihan po natin ang sinasabi ko, minsan kasi iniisip po natin ang buhay. Akala natin, ang buhay ng isang tao ay para lamang magtrabaho. Akala natin, ang buhay ng tao ay para lamang huminga. Sino po ba nabubuhay para huminga? Nabuhay lang po ba kayo para huminga? Isipin po ninyo. Nabuhay lang po ba kayo para magtrabaho? O nabuhay lang ba? O binigyan lamang ba kayo ng buhay ng Panginoon para magkapamilya? O binigyan lang ba tayo ng buhay ng Panginoon para kumain, uminom, o magkaroon ng damit, magkaroon ng trabaho, ng career, magkaroon, kumbaga, ipakilala ang pangalan natin. Ganito lang ba? Kumbaga, iniisip natin, ganito lang ba ang buhay ng tao? Tatanungin ko po kayo. Ano po ang purpose ng buhay ninyo? Alam niyo po ba ang dahilan bakit kayo nabuhay? Alam niyo po ba? Bakit kayo nabubuhay? And why still buhay pa rin kayo? Alam niyo po ba? And isa pang bagay, binigyan nga lang ba tayo ng buhay ng Panginoon para maligtas? And that is a big question. Binigyan lang ba tayo ng Panginoon para maligtas, ng buhay ng Panginoon para lamang iligtas? Amen? Nandirito tayo sa church para lang ba tayo iligtas? Kumbaga, ito po ang lagi ko pong binabanggit sa bawat isa. We think salvation is the end. Akala natin ang kaligtasan, yun na yun. Pero kung tatanungin ko po kayo, ngayong naligtas na po kayo, sino na pong ligtas sa inyo? Mukhang wala pang ligtas. Sesyaran ko po kayo ulit mamaya. Wala pong nagtas eh. Ligtas na po ba kayo? Parang sino po nagdududa na ligtas siya? Sesyaran po siya ulit ni Pastor Chan mamaya doon sa sala. Ligtas na po ba kayo? Amen! So ang tanong, anong gagawin po ninyo ngayong ligtas na kayo? Yun ang tanong. What's next? Anong susunod? Ligtas na tayo eh. Ligtas na tayo. Kahit mamatay tayo ngayon, ligtas na tayo. Pero buhay pa rin tayo eh. Anong gagawin natin? Anong gagawin po ninyo? Babalik kayo ulit kayo sa bahay ninyo, hihinga ulit.
kakain, tutulog ulit, hintayin na lang natin na mamatay tayo. Kasi ligtas naman tayo. Amen? So what's next? Salvation is the only a beginning. Accepting Jesus, ang pagtanggap kay Jesus is only entering the door. Anong sabi ng Panginoong Jesus in John 14:16? I am the way, the truth, and the life. Ngayon, nakita na natin yung way. Nandun na tayo sa harapan ng pinto. Nasa harapan na tayo ng pinto. At karamihan ng Kristiyano, nasa harapan lamang ng pinto. Nasa harap lang sila ng pinto. Nakita na nila yung way, nandun yung pinto, at maraming Kristiyano naghihintay sa pintuan. They did not experience, kumbaga hindi pa nararanasan yung dalawa, yung truth at yung life. Kasi, once you know the truth, why are you searching? Once you know the life, bakit ka pa rin napapagod at sumusuko? Amen? Yun ang tanong. Kaya karamihan ng Kristiyano, still, they are in the door. Nandun pa rin, nasa pinto pa rin sila. Hindi pa rin sila nakapapasok. Hindi pa rin nila na-experience yung truth at yung life. Ngayon, nasaan yung truth? The truth is in the message of Jesus. The truth is in the message of Jesus. Nasaan ang buhay? Ang buhay ay mula sa message ng truth. Hindi sila naghihiwalay. Amen? Hindi mo mapaghihiwalay. Pero mayroon kang pwedeng mamiss. At marami dito ang Kristiyano naliligaw. Dahil karamihan ng bawat isa sa atin, nagkakaroon tayo ng misconception sa totoong message ng Panginoong Yesus. Alam niyo po ba yon? At tatalakayin ko yan sa susunod. Hindi ko po tatalakayin ngayon yan. Medyo mahaba po yan. Kumbaga, maraming nagkakaroon ng misconception about the message of Jesus. We think the message of Jesus is salvation. Sabi ko nga, saved na kayo. Then what's next? Ano ang sunod? Saved na kayo. Amen? Saved na tayo. Niligtas na tayo ng Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. But, hanggang doon lang ba ang ginawa ng Panginoong Yesus sa atin? That's why nagkakaroon ng misconception. Humihinto tayo doon sa pinto. Once na na-receive natin yung salvation, humihinto na tayo roon. Kaya hanggang ngayon, we are confused. Napapagod pa rin tayo. Naliligaw pa rin tayo. Hindi pa rin natin alam ang tunay na kasagutan. Ano nga ba talaga ang plano ng Panginoon? Okay, ang plano ng Panginoon, iligtas ka. And then what? Para saan? Ang sunod. Kasi you have life. Meron ka pa rin buhay. You are saved, pero buhay ka pa rin. Ano nang gagawin mo? Amen? Kumbaga, kung ang naisip natin, kung talagang alam natin ang sagot sa katanungan na binanggit ko kanina, na kung alam talaga natin ang sagot, kung ano ang plano ng Diyos, at kung ano ba talaga ang kahulugan ng buhay, tatanungin ko po kayo, nagkakaroon ba ng kabuluhan ang buhay mo?
Meron bang kabuluhan ang buhay mo? Nagkakaroon ka ba ng kontribusyon sa plano ng Diyos para sa mundo? O still nakakulong ka pa rin sa apat na haligi ng tinatawag na church? Bigyan po ninyo ako ng paumanhin, but I'm just a messenger of God. Amen. Ibabahagi ko lang sa inyo salita ng Panginoon. Ibabahagi ko lang sa inyo salita ng Panginoon. Gusto kong linawin, kung talaga bang alam natin ang plano ng Panginoon, kumbaga nagkakaroon ba ng kabuluhan ng buhay natin? At nagkakaroon ba tayo ng kontribusyon sa plano ng Panginoon? Kumbaga, ang plano ng Panginoon, hindi lamang siya limitado sa apat na sulok ng simbahan. So, nagkakaroon ka ba ng kontribusyon sa plano ng Panginoon para sa mundo? Kasi ang plano ng Panginoon, alam niyo po ba, ang plano ng Panginoon, sinabi niya kay Abraham. Sinabi niya kay Abraham, doon sa 7 blessings. Alam niyo po ba yung 7 blessings ni Abraham? Ano yung huling blessing? Alam niyo po ba yung huling blessing? And the earth will be blessed through you. All the nations of the earth will be blessed through you. All the nations of the earth will be blessed through us. All the nations of the earth. Ang tanong, naging blessing na ba tayo in the earth? O are we still lack sa apat na sulok ng simbahan? So, para maintindihan natin, in Luke chapter 19, verses 37 to 40, ang sabi niya po rito, when he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." "I tell you," he replied, "if they keep quiet, the stones will cry out." Alam niyo po ba, napakaganda ng revelation nato ng Panginoon. Makikita natin na bago pumasok ang Panginoong Yesus sa Jerusalem, sa templo, ang mga tao sa labas nag-aabang sa Kanya at sinasalubong siya. At nung dumating siya, sumisigaw sila, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest." Ngunit nung marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Patahimikin mo ang mga tao." Ang sabi ni Jesus, kapag ka tumahimik ang mga tao, ang mga bato ang sisigaw. Ngayon, as a disciple of God, supposed to be, we are the ones who are shouting the glory of God and the coming of Jesus Christ. Supposed to be. Kumbaga, by our lives, by our deeds and services to the Lord, they are shouting the coming of the Lord. Tayo dapat sumisigaw doon sa labas, isinisigaw sa labas sa pamamagitan ng ating mga gawa na ang Panginoong Yesus ay darating, and blessed is he who comes in the name of the Lord, and Hosanna in the highest. Supposed to be, we are. Amen.
Hindi sa loob ng templo. Sa labas nila sinisigaw. But until now, we are still quiet. Alam niyo po ba? Until now. The children of God are still quiet. Nananahimik tayo sa loob ng church. That's why, yung mga bato, alam niyo po ba yung sinasabi niya mga bato dito? Yung mga artifacts na nahuhukay ng mga scientists. They are shouting, crying aloud. Sumisigaw yung mga bato na ito, giving an evidence and a proof that God is real and Jesus is coming. Kumbaga yung mga bato na ito yung sumisigaw. Kasi yung mga anak ng Diyos tahimik pa rin. Kaya yung mga nakikita nila, nadidiscover nila sa ilalim ng lupa, nadidiscover nila sa Jerusalem, nadidiscover nila na pinaglagyan ng barko ni Noah, mga nadiscover nila sa ilalim ng dagat kung saan ang mga nandoon yung mga chariots ng Egyptian, yun ang sumisigaw. That the message of Christ and the message of the Bible is real. Sila yung sumisigaw. That's supposed to be, tayo dapat ang sumisigaw. Sa atin naririnig dapat. Sa atin naririnig dapat yung coming ng King. Amen? Naintindihan niyo po ba? Sa atin dapat nagmumula. But still, we are quiet. Tahimik pa rin tayo na nakakulong sa 4 na sulok na simbahan. So, ang tanong, if you know the plan of God, and if you know the essence of life, meron bang kabuluhan ng buhay ninyo? Nagkaroon ba ng kahulugan ng buhay natin? O nagkakaroon ba? Oo, sabihin natin, nung napunta tayo sa church, nagkaroon naman ng kahulugan. Amen? Nagkaroon ng kahulugan. But, lumalago ba yung kahulugan na yan? O, nagiging stagnant na siya? Sumisigaw pa rin ba siya? Amen? Dahil kapag natuklasan natin yung plano ng Panginoon at yung kahulugan ng buhay, hindi ka mananatiling tahimik. Isisigaw at isisigaw at isisigaw mo ito. Ipapakita at ipapakita at ipapakita mo ito. Because this is the answer. Amen? Dahil ito na yung sagot. Isisigaw mo ito sa mga tao. Nakita mo na yung sagot. Amen? Ibabahagi mo na ito kasi nakita mo na yung sagot. At doon nagkakaroon ng kahulugan ng buhay. So ang tanong, nasa loob ka pa rin ng church, nananatili pa rin ba yung kahulugan? Amen? Nagkakaroon ba rin ng kahulugan o bumabalik ka na sa dati? Umiinit ka ba o nanlalamig ka na? If you know the answer, dapat mas lalo kang umiinit. Amen? Mas lalo mong pinapahayag ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Mas lalo kang sumisigaw. If you know the answer, kung alam mo talaga ang plano ng Panginoon at kung alam mo talaga ang kahulugan ng buhay. Pero, let us assess ourselves. I-assess natin ang sarili natin.
Meron pa rin ba siyang kahulugan? Kumbaga, yung mga bagay na nagagawa natin sa loob ng simbahan, ang tanong, is it enough? Enough na ba yun? Enough na ba siya? Is it enough to answer the question? Is it enough? Enough na ba siya? Na tugunan ang plano ng Panginoon. And is it enough na ito na ba talaga ang kahulugan ng buhay? Enough na ba po ba sa inyo yun? Enough na po ba yung meron kayo ngayon? Is it enough? Kumbaga, ito ba talaga ang plano ng Diyos? At ito nga ba talaga ang kabuluhan ng buhay? Kung ito ang plano ng Diyos na nasa apat na sulok ng church, at kung yan talaga ang kahulugan ng buhay, why are you still lukewarm? Amen? Bakit ganon? The church is good. The church is good. Huwag po ninyo ako mapagkamalian. The church is good. Kung ang establishment na kung saan ang mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama para magbigay ng papuri at makinig na salita ng Diyos, it is good. Good po ito. Hindi po ito masama. Hindi ito masama. But, ang paglilingkod sa Panginoon is good. Hindi rin yun masama. Hindi yun masama. Ang pag-awit, ang pagtugtog, ang pagsasayaw, at ang paglilingkod sa tao sa loob ng simbahan is good. That's good. Hindi po yun masama. That's good. But, the question is it enough? Sapat na ba yun? Sapat na ba? Na i-glorify ang pangalan ng Diyos. Sapat na po ba yan? Alam ko, kumbaga, alam ko na meron sa loob natin, alam ko na meron sa loob ninyo, there is something more. Alam ninyo yon. Meron pa sa loob, alam ninyo yung kaya nyo pang ibigay. Kasi ang Panginoon na naglagay nun, alam niya kung saan kanya dadalhin at kung saan kanya gagamitin na magbibigay talaga sa kanya ng glory. Alam ng Panginoon yon at alam natin yon. Alam po ninyo yon. Alam po ninyo that it's not enough. Hindi siya enough. Hindi siya sapat. Alam ninyo yon. Hindi siya sapat. Alam nyo na meron pa. Amen? Alam po ninyo na meron pa. The church that we call church, kumbaga dito tayo nagpupunta to find refuge and to seek God, to develop and to equip para maranasan ang presensya ng Panginoon, para mailabas ang potensyal na meron ng bawat isa sa atin, para malaman ang plano ng Diyos, para makilala ang Diyos. This is the purpose of the church. Kaya tayo nagsasama-sama. But the presence of God and the Spirit of God and the plan of God and the purpose of God and the purpose of life is not limited in the church. Hindi po siya limited sa church. Hindi siya nakakulong sa apat na sulok ng church, ng establishment. Amen. Kaya nga, nung namatay ang Panginoong Yesus, napunit yung kurtina ng templo. Tama po ba? Amen. Nung namatay ang Panginoong Yesus, napunit yung kurtina. Hindi lamang para bigyan tayo ng kalayaan. Kumbaga, na malaya na tayong pumasok sa templo. Hindi lamang yon doon nagsisignifies. Kundi, ito po ay nagpapahiwatig na hindi lamang na sa loob ng templo o sa loob ng kortina nandoon ang plano ng Diyos, ang presensya ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. Hindi na siya doon. Kaya siya napunit.
Kasi ang tanong, nung babaeng Samaritana, sabi niya, ang sabi ni Jesus, o sabi ng Samaritana, kayong mga Hudyo, ang sabi ninyo na dapat sumamba doon sa Jerusalem. At kami, ang sabi sa amin, dito kami sumamba sa well na ito. Pero ang sabi ni Jesus, darating ang time, the time will come, that the true worshipers will worship God in spirit and in truth. Hindi niya sinabi, will worship God in temple, sa loob ng church. Hindi niya na doon. The time will come. Sabi niya, nasaan ka man, you can worship God. You can serve God. You can experience God. Kasi punit na yung kortina. Amen. Sinasabi nga na 2 Corinthians chapter 6, verse 16, what agreement can exist between the temple of God and the idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will dwell with them and walk among them, and will be their God, and they will be my people. I will dwell in them and walk among them. Kahit saan tayo magpunta, kasama natin ang Diyos. Nandirito ang Diyos. Nandirito ang Espiritu ng Diyos. At hindi lamang siya nakukulong sa apat na sulok na tinatawag natin na church. For we are the temple of God. Amen? So, this is an assessment. If you truly know the answer sa question na kung alam mo talaga ang plano ng Panginoon at kung alam mo talaga ang kahulugan ng buhay at kung iniisip mo na nasa loob siya ng simbahan, then why are you still lukewarm? Why are you still confused? Amen? Sabi ng Bible, everywhere we go, we have the Spirit of God. We have God in us. That through this life, through our life, we can give God glory more and praise kung nasaan tayo niya inilalagay. Amen. Kung saan niya tayo ilalagay, kaya niya pang gamitin tayo ng mas higit pa to glorify Him. Now, in my closing, sa akin pong pagtatapos, at sabi ko nga, pagpapatuloy, this is an introduction, this is a self-assessment sa bawat isa po sa atin. Kumbaga makita natin, kumbaga tanungin natin ang sarili natin, tayo mismo. Kung talagang makita natin na meron pa talagang kulang. So, in my closing, next week, kumbaga sabay-sabay nating tuklasin, hanapin ang kasagutan sa mga tanong na ito. Na kung saan ang Diyos ay hindi itinatago ito, kundi mula sa bibig ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, uulitin ko, sabi ng Panginoong Yesus, seek first the kingdom of God and His righteousness. All the things na kulang sa inyo will be given as much. Kumbaga, ang Panginoong mismo ang magdadirect o nagdadirect sa atin upang makita natin, maranasan natin, maintindihan natin ang tunay na plano ng Diyos at ang kahulugan ng buhay. Kumbaga, hindi ninais ng Panginoon na tayo magkaroon ng confusion, lalong-lalo na sa buhay na ito at sa pagsunod natin sa Kanya. Kumbaga, ayaw ni Lord na ma-miss natin because life, isa lang ang buhay. Isang beses lang tayo mabubuhay. Ayaw ni Lord na ma-miss pa natin ito. Kaya si Lord mismo, binigyan niya tayo ng direction. Siya mismo nagbigay. Binigyan tayo ng guide ng Panginoon na dapat nating unahin higit sa lahat. Sabi niya,
once we understand the kingdom of God and His righteousness, mas makikita natin, mas madali nating maiintindihan ang ginagawang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya nga sabi ng John chapter 8, ang ating text, in John chapter 8, 31 to 32, to the Jews who had believed Him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." If you hold to the message and to the teaching of Jesus, kung oobserbahan natin ang turo ng Panginoong Hesus, kung lagi nating oobserbahan ang turo ng Panginoong Hesus, lagi ninyong maririnig, ang lagi po ninyong maririnig sa Kanya, the kingdom of God is like it. Ganito ang kaharian ng Panginoon. Lagi ninyong maririnig yon sa ating Panginoong Hesus. Laging bukang bibig ng ating Panginoong Hesus. The kingdom of God is like it. Ipinapakita ng Panginoong Hesus kung anong meron ng kaharian niya. Lagi niya yung binabanggit. Then if you hold to this teaching, sabi niya, then you are really His disciples and you will know the truth. If you hold that teaching, the teaching of Jesus, you will know the truth, and the truth will set us free from this message that Jesus wants us to be free. Kumbaga, from this message, Jesus wants us to be free. Gusto tayo maging malaya ng Panginoon. Through this message. Kumbaga, free from all confusions, free from all worries, and free from all the burden because of the lies na na-inject sa atin. So, sa akin pong pagtatapos, I pray and I hope na maunawaan natin ang kaharian ng Panginoon sa mga darating na araw. Sige po, yun lamang po, praise God. At sa ating po mga kapatid na ngayon pa lamang po nakarinig na salita ng Panginoon at nais niya rin na madiskubre at matuklasan kung anong meron sa kaharian ng Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. Jesus is the way. Siya ang daan patungo sa kaharian ng Panginoon. And through Jesus, kumbaga, aksipin lang natin ang ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus. And Jesus will guide us in that way, in that truth, in that life. At sasamahan po kita sa maikling panalangin to accept Jesus. Sumunod ka lamang po sa panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, marami pong salamat sa oras pong ito. Alam ko, Panginoon, na nangungusap ka at nais mo rin na makita ko at maranasan ko kung anong meron sa kaharian mo. Panginoong Hesus, gusto kitang tanggapin. Panginoong Hesus, linisin mo ako. Makasalanan po ako. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan na aking pong nagawa, nasabi at naisip. Panginoon, hugasan mo po ako at pahintulutan mo po ako na makalapit sa inyo at maranasan pa kayo. Panginoong Hesus, pinubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Inaanyayahan po kita. Pumasok ka sa buhay ko. Kumilos ka sa buhay ko. Panginoong Hesus, gabayan mo po ako. Nais ko po na makita at maranasan ang kaharian mo sa buhay ko pong ito. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagtanggap po sa akin. Marami pong salamat sa pagliligtas mo po sa akin. Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan mo. Amen. Sige po, ako na lamang pong mananalangin. Ama, sa oras pong ito, dinadalangin ko
Ikaw po ang magbigay pa sa bawat isa po sa amin ng kauhawan, kagutuman, a hunger and thirst na isik ang kingdom mo, Panginoon. At Lord, in the mighty name of Jesus, O God, help us to understand hanggang sa amin pong pag-uwi, patuloy na ipaintindi mo sa bawat isa sa amin, ipakita mo po sa amin, pagliwanagin mo po sa amin kung anong meron sa kaharian mo, at hayaan mo po na ang bawat isa sa amin na hindi lamang po basta kami nakatayo sa pinto, hayaan mo po na makapasok kami, maranasan namin, Panginoon, kung anong meron sa kaharian mo, makita namin ang plano mo at magkaroon ng kabuluhan ang buhay namin, Panginoon. Ama, in the mighty name of Jesus, pagpalain mo po ang bawat isa sa aking mga kapatid. Dinadalangin ko, Panginoon God, na sama-sama po kami na ni isa ay walang mawawala na makapapasok sa kaharian mo, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.